A lifelong journey of getting to know me. May mga tanong sa buhay na mahirap sagutin agad. Sino ba talaga ako? Paano ko ba maunawa ng sarili ko? Akala ko noon simple lang ang sagot, pero habang lumalalim pag-aaral ko sa subject na to, na-realize ko na getting to know yourself is a lifelong journey. And through the philosophical view of the self, I learned that the self is not just a body. It is a thinking being. Like Descartes said, I think, therefore I am. That made me reflect, I am not defined by others. I am defined by my ability to think, to feel, and to grow. And through the philosophical view of the self, I learned that the self is not just a body. It is a thinking being. Like Descartes said, I think, therefore I am. That made me reflect, I am not defined by others. I am defined by my ability to think, to feel, and to grow. Sa psychology naman, natutunan ko na ang behavior at personality ko may pinanggagalingan. Yung experiences ko, upbringing, at environment, lahat ng yan na may epekto. Kaya ngayon mas naintindihan ko ng sarili ko. Bakit ako nahiya minsan, bakit ako natatakot minsan, at paano ko matutulungan ng sarili kong mag-grow. Let's go to physical self. Alam ko na ngayon na hindi lang dapat mind and heart ang inalagaan. Mahalaga rin ang katawan, kaya sa simpleng tulog, healthy food, pag-exercise, ginagawa ko para malagaan ang physical self ko. Because small acts of self-care create a big changes over time. Next is the sexual self. Pwede ng pagkatao ko ang sexual self at natutunan ko na respeto sa sarili at sa ibang tao ang pinaka-importante. Hindi ko kailangan ikahiya kung sino ako, basta lagi akong may dignity at respeto. And for my spiritual self, sa araw-araw na gulo challenges, faith ko ang nagbibigay lakas. My spirituality reminds me that I have a purpose and that everything happens for a reason, na hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng lahat ng pagbabago at hamon, ang spiritual self ko ang nagpapalakas sa akin. Ang faith ko ang gabay ko sa paggawa ng tamang desisyon kahit mahirap minsan. That faith is the light that guides you, that guides me through the darkest time. Pagdating naman sa material self, dati inisip ko success equals pera o fame. Pero natutunan ko na hindi pala. I realized that money and things do not define my worth. True success is not about how much you have, it's about how much love and honesty you give. Success is finding joy and peace in the simple things. Kaya ngayon hindi ako nagpapadala sa pressure ng status. I focus more on real happiness, not material things. Next is for the digital self. Katotoo lang minsan parang may dalawang version ako eh. Yung ako sa real life at yung ako sa social media. Sa personal, tahimik ako, simple lang. Pero online, mas expressive ako. Mas madaldal sa captions, mahiling mag-share ng quotes, pictures, and thoughts. Social media became a space where I can show parts of me na hindi ko laging nagpapakita in person. Pero natutunan ko rin maging careful kasi hindi lahat ng nakikita online ay totoo or buo ang kwento. Sometimes, we only show the highlights but not the struggles. Kaya ngayon mas conscious na ako. I remind myself that my worth is not based on likes, comments, or how good my feed looks. What matters more is how I see myself beyond the screen with honesty and self-love. For my political self, dati akala kong pagiging citizen ay basta sumusunod ka lang sa batas. Pero habang natututo ako lalo na sa mga discussions, na-realize ko may mas malalim pa pala. Ngayon, mas aware na ako sa mga karapatan ko, sa boses ko bilang kabataan, at sa responsibilidad ko na maging mapanuri at makaalam, lalo na sa mga isyong maepekto sa kinabukasan natin. Hindi man ako laging vocal online, pero I take actions in my own ways. By staying informed, voting wisely, at nakikilahok at sa mga simpleng community efforts. Para sa akin, ang pagiging mabuting mamamayan ay hindi lang tungkulin, isa rin itong paraan ng pagmamahal sa bayan. And last, my vision for the future me, for my future self. 5 to 10 years from now, I see a version of myself na mas matatag, mas buo at mas totoo. Gusto kong maging isang taong may compassion, integrity at lakas ng loob. Someone who lifts others while still growing within. The values that will guide me are honesty, faith, self-respect, and kindness. Kahit saan ako makarating,
gusto ko pa rin feeling grounded sa Diyos, sa family ko, at sa prinsipyo ko. Ngayon, mas pinapahalagan ko ng mental, emotional, at physical health ko, at pati na rin ang spiritual. Hindi ako perfect, pero natututunan ko na okay lang magpahinga, na okay lang malungkot minsan, umiyak, ang mahalaga hindi sumusuko. Hindi man perfect ang araw-araw, pero lagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko. Progress, not perfection. Ang mahalaga, hindi ako tumitigil sa pag-grow. This journey of knowing myself will never end. But now, I walk with more courage because I know where I came from and I have a vision of who I want to be.